I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Amen. Naimbag, good morning, kakabsat. A Wednesday morning again at ngayon ay iba muna daw yung pag-uusapan natin dahil ngayon ay buwan ng mga nanay. Yan. Kaya nakikita ko nga kanina dito sa mga maaagang
naka-live ay mga mothers, no? At syempre mga fathers din. So, babatiin natin sila mamaya. At ngayon po ay muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, no? At kaya buksan niyo po yung mga King James Bible niyo para bawat babasahin po natin ay asama po namin kayo diyan sa inyong mga tahanan. Ayun, at dito po sa studio, of course kasama natin si Sir Mark at si Sheila. Yan, good morning. At eto na, announcing the arrival of Baneneng. At yan, sa Google Meet. Yan, andyan si Sir Ariel, si Ma'am Apple. Good morning po sa inyo dyan, sir. Hello, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Imbag nga agsapa. Kanya tayo amin and good morning sa inyo dyan sa studio. And of course, sa lahat ng ating mga kasama sa Facebook Live. And sabi nga ni Ma'am Cherry is for this week is medyo list lang tayo ng konti, no, on our topic so that magbigay tayo ng tribute para sa ating mga mahal na mga nanay, mothers, include na natin yung mga wives, okay, that truly are making a difference dito sa mundo na ito. Ang nakakalungkot, no, is that not all mothers ay good influence sila, okay, to not only to the children but to the community. And isa lang ang lacking dyan, no, because hindi nila kinikilala, wala silang kinikilala na Diyos nila. And that's very dangerous. All right, so before tayo ay magpatuloy is kung kunti lang or ilan lang yung nandyan sa Facebook Live is pwede nating batiin, Ma'am Cherry, kung sino yung mga nandyan. Nakikita ninyo. May mga kasama din po kami dito sa studio. Yan, yung mga kapatid po ni Rhea. Ay, isa lang si Roy. At mga pinsan ba? Mga pinsan niyo sila. Ayan, kasama doon sa church po nila sa Pangasinan. Sige, pasok kayo. Sige, pwede kayong umupo doon. Mamaya ay makikilala natin sila. So far si Roy pa lang yung kakilala ko dito. Pero 3 po sila ngayon dito na kasama natin sa studio. Kasi sinundo po sila nila pastor kahapon. Yan. And sa ating Facebook Live, of course, sa ating pastor. Good morning po, pastor. At pinakamaaga dito si Ma'am Rolene Claudio Sanet. Yan. Kasama siguro dyan si Ma'am Heidi. And si Sir Salvador Bore, Ma'am Nelda, good morning po. Si Ma'am Veronica Pilada, good morning ma'am. 9:57 daw po sila ngayon sa UK. So mga ilang oras yung natin, diferensya. Si Sir Juni, good morning Sir Juni, na-miss ka namin. Si Ma'am Agapita Amlos, Ma'am Joyce, si Ma'am Rhea, I'm sure na yung buong pamilya nila ito na kasama nating nanonood dyan sa kanilang tahanan, si Sir Val, si Navalen, Zoe. At happy birthday kay Maya. Si Sir Digno, good morning po. Si Sir Philip Pastrana at si Miray, si Maria Cristina. Si Ma'am Feli, good morning Ma'am Feli. At sa ibang kasamahan natin sa Line of Judah, si Ma'am Myra Salarzon and si Ma'am Flor Solomon. Nandito pang yung mga pamangkin, ma'am. At yun. So far yun pa lang po yung yung nakikita ko po dito. All right, amen. Thank you and magandang umaga sa ating lahat again, no? And lahat ng mga nandyan sa studio. And of course, ito is every Wednesday is supposed to be para sa mga
college, no? But of course, palagi nating sinasabi, the Word of God is para sa ating lahat. And as mentioned kanina, ang pag-uusapan natin ngayon is all about mothers, is all about kasi nung last Sunday is about Mother's Day, no? Kaya for this week is sila ang hero. Well, sila naman talagang hero natin every day, no? Hindi lang during Mother's Day. Oo, paramihan we only pay tribute sa kanila, no? But it's good that kung sino man ang gumawa ng ganitong mga occasion is at least there is wisdom in it, no? That once a year is nailalaan talaga para sa mga ating mga magulang. And of course, palagi nating sinasabi is that we will not wait na maging Mother's Day before natin sabihin ang ating pagmamahal sa ating mga nanay. Okay, and even to our wives. So for this morning actually is that it's more of a testimony, no? Ako, yun ang parang nai-prepare ko ngayong umaga na ito. And I think ang verse natin na pupuntahan is karamihan sa atin alam na natin to. But before we proceed, tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, sa opportunity po na kami ay inyo pong ginising at makinig ng inyong salita. Thank you so much, O Lord, na nangunguna ng inyong salita ang aming maririnig. At pagbisihan, O Lord, ng every morning. We thank you sa internet, sa mga gadget, O Lord, na nagagamit namin for us to still, O Lord, come together despite of distance and even despite of time. And we thank you, Almighty Father, for this opportunity. Provide us wisdom, O Lord, as we share your words this morning. And we promise, O Lord, to give you all the glory and praise. Forgive us, Lord, also for the trespasses that we have done. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so dito tayo sa Proverbs, no? Chapter 31. Alam na natin to. Verse 10 hanggang 31. Okay, I'll just read. Dire-diretsuhin ko lang ito na basahin para sa atin. I don't know kung ito din yung verse ni Ma'am Cherry para minsanan na ang pagbasa. Amen. Para hindi na niya basahin mamaya, ako na ang magbabasa sa lahat ng mga ito. But sabi ko nga is that for this morning is it's more of like a testimony for me. And I think for each and everyone. Sabi niya dito, I'll start in verse 10. Who can find the virtuous woman? Okay, for her price is far above rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Ang dami nating pwedeng makuha talaga dito, mga kapatid. Especially both mothers and soon to be. Okay, mga mothers and soon to be mga wives. She will do him good and not evil all the days of her life. Okay, sabi ko nga is that karamihan is that there are so many hindi pagkakaintindihan, whatever, madali lang na parang what you call this, hindi intact because there is wala itong mga to na binabasa natin, no? She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands she planteth a vineyard. Okay? So makita natin mamaya is that it's not being a woman, it's not hindi lang pa-beauty, di ba? But you can see here also that, you know, there is work. Okay? She girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle
not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. Okay? You can see here also, hindi materialistic. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. You see here some confidence. Okay? Also, doon sa na-build na family. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen and selleth it and delivereth girdles into the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Right? She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Wow nga. Alam niyo nung na kon ko itong mga verses na ito is dito natin makikita yung mga attributes, character, 'di ba? Of a woman. Napakaganda. Kaya dito niyo makikita yung complete talaga na libro, no? Complete book. Actually even hindi lang babae, 'di ba? Pati sa lalaki doon sa book of Titus makikita natin 'yon. Okay? And so many mga principles and attributes also of a young man, young woman, okay, mother, father, lahat-lahat na. So for this morning is that sabi ko nga is that let me take this opportunity to pay tribute and give thanks, no? Gratitude, extend ang appreciation natin sa mga mothers, sa mga wives, you know, especially okay those who have chosen to to do the work of the Lord, yung have opportunity to work in a secular field, secular discipline, but choose to work, okay, and who chose the ministry. And so makita natin dito yung contentment nila, no, on the things that they are doing. Kahapon is that na narinig ko doon sa devotion natin kay Ma'am Jinida, dami niyang sinabi, no, about the sacrifices of parents, the sacrifices of mothers towards their children, and towards yung mga inaalagaan nilang mga kabataan. Ako talaga is that truly, and sa aking personally, no, deep in my heart is that pag nakikita ko yung mga mothers natin sa church, no, doing the work of God, doing the ministry, you know, like nag-aalaga ng mga bata, nagtuturo sa mga bata. You know, these attributes are hindi mo ito nakikita sa regular or normal na mga mothers, no? Normal na mga kababaihan. Okay, yung may tawag dito, and not only that they give their time, not only that they give their effort, you know, even some material things. Okay, pag magtuturo ka secular, ikaw ang binabayaran, but here hindi, no? And ako is that I truly believe na yung mga ginagawa natin sa ating simbahan is that it will truly make a difference. Ako sa totoo lang is that I think I do not need to become a politician, a mayor, diba, a councilor sa karamihan, kasi ang sabi nila is para mas marami akong matutulungan, para mas marami akong ma-reach out. Actually, we can do that not even
hindi tayo maging politician. As a matter of fact, it's more risky and dangerous, no? Kasi tao tayo. Once na nasilaw tayo doon sa pondo, doon sa merong mga pera, okay? Karamihan nawawala. Alam mo sino ba yung kausap ko nung may kausap ako na yung mga interns ba nung Monday yun na parang ina-explain ko sa kanila na I'm not so much involved sa mga ganyan kasi we've placed really our trust sa mga leaders natin, especially on politics. You see what happened, mag-start ka lang kahit mag-start na lang muna tayo kay president natin na Estrada noon. Kinat natin ang kanyang term kasi masyadong corrupt ang kanyang gobyerno. Niluklok natin si President Arroyo, thinking that may pag-asa ang bansa natin. What happened? It turned out that it's the same. Okay? And so sabi niya, hindi na ako tatakbo kasi ganito ganyan. Ay, tumakbo pa rin kahit na gumawa sila ng paraan. And then after that, sino yung next? And then sino yung next? Walang ibang gagawin yung next president kung hindi ipakulong yung previous president. Diba? And so, nakakakuan lang talaga. No? And I don't know. Siguro they have other wisdom or they have other things in mind. Pero ako is that hindi mo kailangan na maging politician or whatever para may pakita mo yung tulong mo sa ibang tao. Okay? I am more like I appreciate more yung ginagawa natin sa ating simbahan, reaching out to these kids, reaching out to these mga kabataan natin na mga ito. No, if you really want to have an impact, okay, is that seryosohin mo lang ang inyong ginagawa. That is why yun nga ay sa mga mothers natin, sa totoo lang that they have given their full attention to the ministry. If not full attention to the ministry is that hindi nila nakakalimutan na gumawa para sa ating Panginoon, and that separates us. Okay, and that separates them from the world. Okay, daming nagsasabi, bakit pa ito yun nga ang tanong, ang yaman-yaman na nga tatakbo pa, 'di ba? So what's it, ano bang meron doon kung bakit ganyan, no? Na kung saan karamihan sa totoo lang is that meron tayong mga kakilala na hindi naman sila nasa politics noon, and yet marami silang natutulungan. When they went to politics, nawala lahat yung mga yon. Okay, naging corrupt na sila, 'di ba? And so meron silang contentment kasi, 'di ba, sa kanilang ginagawa. They believe on what they are doing, and we thank these mothers, we thank yung mga kapatiran natin, okay, and others who are also doing this. And at my end is that ako nagpapasalamat at my parents, yung mama ko, and even my in-laws, okay? Hindi my mother-in-law, ako talagang blessed, no? Na may nanay kami kay Apple at in-laws kami na hindi burden sa amin. Okay? Sa totoo lang, ay nako, there are parents na kung saan, ano bang tawag ninyo dun sa na nag-aaway. Okay? Buti na lang sa amin is that I'm very blessed na hindi nag-aaway ang mga parents namin kay Sister Apple, na alam mo yun, yung tayo ang taga-saway, tayo tiyagan anawa kanya nga andang kikinawatan, 'di ba? And so ayun, I'm really grateful that even yung nanay ko, na kung saan pagka uuwi kami is that wag na kayo magdala ng kung ano-ano. Kasi marami na kaming mga ganyan. Alam mo yun, yung handa pa nga agap-apos no okay, so those are the things na pinapasalamatan natin. I'm also thankful for the Lord, that giving me a wife na kung saan na nagsasubmit
Okay? Na kung saan alam mo yon yung when you come home is that hindi ka kung ano-ano yung mga pinagsasabi, mga ganyan, alam mo yung nakakaintindi, that's already a blessing. Okay, alam mo pag uwi ka na meron kang madatnan malinis yung bahay. Okay, may nag-aayos ng mga kailangan mo. Okay, damit, food, whatever. Those are the blessings. Kaya pag sinasabi ni Apple na mag-work siya, ganito, ganyan, di na. Okay, alam mo, okay na, doon na yung buhay natin. And so, let's be contented sa binigay ng Panginoon na ating buhay. Okay, and so and our lifestyle, and we thank the Lord no for this kind na lifestyle na meron kami. It's easy for us na magsabi na bili tayo ng ganito, bili ng ganito, pero no, it's we've chosen a different path, no, and so it's rewarding, okay, sa totoo lang. And so aside from that, no, thanking our mothers is that kasi nakikita ko yung oras pag binibilisan ko, bumibilis nitong oras na to. And so isang gusto kong message ngayong umaga is that for like yung doon sa aming group devotion last Monday is that for the young men, no, is that if there is a criteria, if there is a requisite, if there is a basis, if there is a requirement na titignan nila, sabi ko sa mga kasama kong mga young men, si Belte, si Ferguson, si Ronald, and then the rest ng mga kasama namin sa group, kung meron kayong kailangan na tignan na criteria sa isang babae, okay, na mapapangasawa ninyo, who should you, in choosing, okay, the woman that you should marry, tignan niyo yung verse 31. Okay? And you have there all the attributes na kailangan yung, kung kailangan niyo yung checklist, di ba? Kung kailangan niyo yung checklist, nandiyan yung checklist na kailangan ninyong tignan. Diba? Don't rely on looks and physical attributes. Anong sabi niya sa verse 30? Beauty is vain. Okay? Physical beauty is superficial. Sabi nga natin, palagi yan sinasabi, no? It's superficial compared to the inner qualities like virtue, okay? Diba? Contentment, wisdom, and ang what's the attribute or characteristic that encompasses lahat ng mga yan? Fear of God. Okay? If the woman fears God, I believe, mga kapatid, no, na meron lahat yan. He can have virtue, can have wisdom, a fear of God, right? And so it's the foundation. Sabi ko nga sa kanila is that kayo kasi ang mamimili, 'di ba? Tayo kasi ang mamimili, meaning ko sa yung mga lalaki. Okay, sila ang mamimili. Diba? Although ngayong modernized na, 'di ba? Ang kwan, pero tayo titang naniniwala sa mga ganyan. We still stick to the traditional, to the old way, no? Kaya nga King James version pa rin tayo, hindi na yung mga kung anong mga translations or whatever na naging deceitful na. Okay, yung words sa Bible para maging ma-appreciate ng mga ibang tao na ayaw nila about sin, ayaw nila about rebuke, mga ganyan. And so sa mga young men, okay, in choosing yung mapapangasawa is that you have there the checklist, you have there the attributes, okay, in verse in chapter 31 of Proverbs. And then lastly is para din sa ating kababaihan, siyempre, no? Sina Rhea, Sheila, okay?
na kung saan preparing, okay, for eventual na merong magiging asawa in the future. Hindi natin alam, okay, pero eventually merong ganyan. So to them is that if you're looking for what are supposed to be yung mga characteristic ninyo, no, to be a what you call this, a wife, a mother, andito rin. Okay, so like being a right woman for your husband. Sabi ko nga, hindi puro pa-beauty. Okay, in verse 16 is that, ang sabi niya dito, with the fruit of her hands, she planteth a vineyard. So you see, there is work that is being done. Ako naniniwala ako, na ang work kasi na parang nasa isip ng mga tao is that yung magtrabaho for a living, for money. Di eh. Alam nyo, kung minsan yung work na pinaka-bulk ng work talaga, no, is in the home. Okay, in the house. Diba? And so, yung magwalis ka lang sa bahay, maglaba, magluto, ang dami. Okay? Pag 10 pa yung anak, 'di ba? Oh, isang dosena, 'di ba? Oh, gumawa sila ng isang squad. Okay? Or basketball team, kaya ginawang 12. Okay? Kaya makikita ninyo, no? Yung kwan pa lang na yun. And then, even yung pananalita, 'di ba? Kung gusto nating itong mga kababaihan natin, being a right woman to their husband, paano yung pananalita? In verse 26, makikita natin dito, anong sabi na? She openeth her mouth with wisdom. Okay? And, sabi niya, in her tongue is the law of kindness. Okay? And so you can see here kung ano yung attributes niya. 'Di ba? Pag once na magsalita, hindi yung palagi natin narinig yan. Totoo yun. Meron kaming neighbor noon sa tawag dito nung pumupunta ako ng Pinget. Ay nako, every night. Ay grabe yung babae, talagang naririnig mo yung mga malulutong na mga mura doon sa kanyang asawa. Okay? Ito naman kasing asawa every night na lasing. Okay? Diba? And so dito, ayan, dito natin makikita, no, yung attributes of a godly, a virtuous woman. Kaya kung meron kayong pangarapin, okay, na qualities ng isang babae, it's embodied already in chapter 31. And so sabi ko nga is that again, I would like to thank, no, hindi lang po yung aking magulang, not only my in-law, also not only my wife, but every mother, no, especially in our church, that embodies the qualities of a virtuous woman. Okay? So, ayan, hanggang dyan lang muna ako. And alam ko, dadagdagan ni Ma'am Cherry. And then, pakinggan din natin mamaya itong mga kasama natin sa studio. Cherry. Amen. Thank you, sir, sa napakagandang advice na nakita natin na kung meron mang requisite or checklist para sa mga pipili ng mga mapapangasawa ay nasa Proverbs chapter 31 na. Tamang-tama, 4 yung mga kalalakihan natin dito. May idea na sila. 'Di ba? Kung paano yung pagpili nila ng mga mapapangasawa nila.
At syempre pag salita ng Diyos ang sinunod natin, garantisado ito, no? Yun yung kagandahan pag nandito sa Biblia yung mga isinasapamuhay natin, garantisado ito. Hindi siya 90% lang or 50% na na pwede kang umasa dito, pero this is always reliable. Yan. At thank you rin, Sir Ariel, na binasa mo na yung buong chapter. Pero there's just one verse na gusto kong ulitin, sir. Kasi dito po ako dun sa sasabihin ko. Dun sa verse 31, sabi dito, give her of the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. Siyempre, itong virtuous woman na to, hindi lang siya yung nakikita natin dito, kundi yung naging bunga nung pagiging virtuous woman niya, 'di ba? And dito nga po ay sabi ko nung sinabi ni Pastor yon, ang dami kasing mga virtuous woman sa Bible. Pero ang napili ko ay si Jochebed. At si Jochebed po, siya po yung nanay ni Moses, no? Hindi po siya prominent pagdating po sa kung ilang beses na mention sa Bible. Wala siyang isang book na doon siya na-exalt. Pero kung makikita po natin yung product ng pagiging virtuous woman niya po. Kung makikita natin yung buhay ni Moses, si Moses ay nagkaroon naging pinagkatiwalaan ng Diyos na isulat yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, di ba? And na-mention din siya sa iba pang mga books, like doon sa Book of Hebrews. Kaya nga sabi ko, kung meron mang pinakamagandang makita natin sa buhay ng isang nanay ay yung naging bunga doon sa pagpapalaki niya sa kanyang anak, doon sa pag-asikaso niya sa kanyang asawa. 'Di ba kaya nga dito sa Proverbs sabi niya ay yung mga anak niya, they call her blessed. And pati yung asawa niya ay known in the gates dahil sa pagiging virtuous woman niya. So, kung titignan natin, actually si Jochebed, ay na-mention siya doon sa Exodus chapter 6 verse 20 as the wife of Amram and the mother of Moses, Aaron, and Miriam. So, hindi ko na po babaybayin yung mga dahil para makasave po tayo ng time. So, dito nga po sabi, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. So, sino ba ito si Jochebed? Kung makikita po natin yung kanyang buhay, bilang isang nanay, actually siya ay isang Levite. At Levite din po si Amram, yung kanyang asawa. Lahi po ni Kohath. Yan. At dito nga po sa kanilang pagiging Levites, no, ay syempre kilala din po sila na kumikilala talaga sa Panginoon because they are servants of the Lord. Ang mga Levites po ay workers din po sa tabernacle, no. So nung nagkaroon ng batas, kasi nasa Egypt po sila nung time na yan, if we remember the story na nagkaroon ng famine, so yung mga Israelita na lahi po ni Joseph, ni Jacob, lahat po sila ay nagkaroon ng pribilehyo na makatira doon sa Egypt. Binigyan sila doon ng isang lugar sa Goshen at lumago po sila doon. Lumago yung kanilang mga flocks, yung lahat ng kanilang mga pangkabuhayan. And not only that, kundi lumago rin yung kanilang number. So, naging threat po sila sa Egypt at nagkaroon ng batas na lahat ng mga bata, 2 years below, ay papatayin mga lalaki. Kasi nga, nagiging threat na sila, dumadami na yung lahi nila. And natatakot yung Pharaoh sa Egypt na darating yung panahon, ma-outnumber sila ng mga Israelita at makonquer nila yung Egypt. So, ganun po yung nangyari. So, si Jochebed ay tamang-tamang ipinanganak niya po si Moses. At
syempre masakit po yun para sa isang ina na pakawalan mo yung anak mo o papatayin nila yung anak mo. So, ang ginawa po niya ay pinaanod niya na lang doon sa river. But she has that wisdom. Naniniwala po ako na nung ginawa niya po yun ay matinding panalangin ang kanyang ginawa para ma-save yung kanyang anak na si Moses. So, God really worked doon sa buhay ni Moses na yun. Pagkaanod, sinusundan ng kanyang kapatid kung saan pumupunta yung basket hanggang sa napunta doon sa anak ni Pharaoh, sa princess ng Egypt. And dahil doon ay yung wisdom pa rin na binibigay ng Panginoon na si Miriam, tinanong niya kung gusto mo ba ng mag-aalaga nitong bata kasi syempre princess yun, hindi niya kayang alagaan pero gustong-gusto niya si Moses. So ang tinawag ay yung mismong nanay ni Moses na nag-alaga sa kanya. At dito po talagang sobrang, alam niyo po nung binabasa ko ito, nung nalaman ko itong kwento na ito, sobrang natuwa ako kay Jochebed na if we are going to see the fruit of her pagiging virtuous woman, we can see that in Hebrews chapter 11. Diba? Doon sa Hebrews chapter 11, makikita natin yung sinabi ng Biblia, Moses has become one of the heroes of faith. Kasi po, faith chapter po itong Hebrews, di ba? Dito sa Hebrews chapter 11, lahat po dito ng mga nakita ng Diyos na talagang nagpakita ng pagiging faithful at yung pananampalataya talaga nila na isinabuhay nila. Isa po dito si Moses at hindi lang po isang verse yung na-occupy niya. And ako talagang very significant ito sa akin. Kasi bakit? Napakalaki po ng bagay na ipinakita ng Hebrews, ng Book of Hebrews patungkol kay Moses. Kasi ang sabi niya dito, choosing rather, sabi niya dito, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh. Pharaoh's daughter. Ibig sabihin ay, dinispise niya yung position. He could have been called a prince, di ba? Pero anong sabi niya dito? He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. And sa verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Dahil sa pagpapalaki ni Jochebed sa kanya, dahil inintroduce talaga ni Jochebed yung Diyos na totoo, ito ang totoong Diyos, anak, hindi yung mga material na bagay na meron dyan sa palasyo, mas maganda na maayos ang puso mo sa Panginoon kesa maganda ang reputasyon mo sa hari or sa princess, di ba? Naniniwala akong ganun ang mga itinuturo ni Jochebed sa kanyang anak. Kaya nga, nung lumaki si Moses, hindi niya man lang pinansin yung riches ng Egypt. Na kung tutuusin, ang Egypt is one of the richest nations, ano? Pero, hindi niya yun inalintana, no? Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Hindi niya pinili yung, dito na lang ako sa mas mababa. Hindi eh. Doon sa mababa, to the point na he is suffering affliction. Pero ano yung gusto niya doon? With the people of God. Minahal niya yung Diyos at minahal niya yung mga anak ng Diyos dahil sa pagpapalaki ni Jochebed. So, looking at the life of Moses, na ganun yung kanyang naging pananampalataya, na it is definitely the product of how Jochebed raised her. Kasi nga siya yung nag-nurse sa kanya, di ba? Siya yung nag-alaga sa kanya. At hindi niya yung sabi nga doon sa Proverbs chapter 31 na he eateth not the bread of idleness. Sinamantala niya ang bawat segundo na turuan yung kanyang anak patungkol sa Diyos. Maaring siya yung sa Deuteronomy na sinasabing, when thou sittest, when thou liest, when thou walkest, talagang sinasamantala niya, anak, ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Yung mga ganun ba na parang maaring sa nakikita ko kay Jochebed, walang ibang lumalabas sa bibig niya
tuwing mag-uusap sila ng kanyang pamilya maliban sa kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi si Moses hindi mo hindi mo i-expectin na he will choose this, 'di ba? Na kung pagpipiliin ka napakataas na kayamanan tapos suffer affliction lang yung pipiliin mo kung wala siyang naitanim sa puso niya na pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga si Jochebed, sabi ko, kung meron man example sa Biblia, para sa aming mga nanay, kasi nanay ako and ngayon ay sineselebrate yung Mother's Day, sana yun yung maging goal natin, mga mothers, na katulad ko, na wala tayong ibang iaasam para sa mga anak natin, kundi yung makilala nila ng lubusan yung Panginoon. Darating yung panahon, wala na tayo. Pero yung naitanim natin sa kanila, yun yung mag-guide sa kanila na pipiliin yung Diyos, pipiliin yung salita ng Diyos, pipiliin yung gawain ng Diyos. At, di ba, kasi ang mga bata, okay pa nadadala mo pa, mabibihisan mo pa pag bata. Pwede mo pang itali sa sa kamay mo, dadalhin mo sa church. Pero kung hindi yan totoong nataniman, pag lumaki na yan, wala. Kaya niya nang umalis sa poder mo, kaya niya nang magtrabaho, pakainin yung sarili niya, wala na rin yung lahat ng mga gusto nating ituro. Pero kung naisiksik talaga yan sa puso nila, kahit wala na tayo, wala na yung palo natin sa kanila, pero yung laman ng puso nila na salita ng Diyos na naituro natin, that will guide them para manatili sa pananampalataya na gusto natin na doon sila manatili. Kaya ako, honestly, malayo pa yung yung kung kay Jochebed lang. Wala pa sa katiting. Pero ako, laging yun ang panalangin ko. To be a mother like Jochebed, to be a mother na dinidescribe doon sa chapter 31, na kung meron mang gusto kong i-goal para sa aking mga anak, hindi yung magtapos sila, magkaroon sila ng magandang profession, hindi. Yun lang, mahalin nila yung kaluluwa. At alam nila na lahat ng meron sila ay dahil sa Diyos na pinapaniwalaan namin, na pinapaniwalaan ko, yung Diyos ng Biblia, ay doon pa lang talagang masayang-masaya na po ako. At of course, yung makita mo pa na nagiging faithful sila sa gawain, kaya ako, yun po lagi ang laman ng panalangin ko bilang isang nanay sa aking mga anak. At iba ang generation ngayon, sa totoo lang. Pero sabi ko nga, hindi yung difference ng panahon, yung magiging standard ko, pero yung sinasabi ng Biblia na merong Diyos. Sa atin maaring imposible. Sa akin, tinitignan ko si Sophia, parang imposible na makitaan ko siya ng pagiging faithful, pagiging maka-Diyos. Pero sabi ko, Lord, kung sa akin lang hindi ko ito kakayanin. Pero sa Diyos natin, who can do the impossible, alam ko na one day ay ito yung aking panalangin hanggang sa aking last breath, naniniwala ako na didinggin ito ng Panginoon. Kaya yun lang po, at Happy Mother's Day po sa lahat. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. No, wow. Ito nga yung sinasabi ko kanina, no, that yung ano na yung sasabihin ko? Limutan ko. Naayos ko na yung kanina yung pangarap, no, ng mga mothers, mga parents sa kanilang mga children, sa kanilang mga anak. Imagine kung ganun na simple, no? Sa totoo lang, is that kung yun ang goal ng mga mothers, mga parents, like unahin yung Panginoon na mahalin, right? From them hanggang sa kanilang mga children. Wow, that would be amazing kasi yun yung foundation. And then even if
Karamihan kasi yung mga parents, totoo yun eh. Sabi ni Ma'am Cherry na, anak, para yumaman ka, no? Para iahon mo tayo sa kwan, mag-aral ka ng mabuti hanggang sa maging ganito ka, hanggang sa maging magsweldo ka ng ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. What's material things if hindi natin nai-impress, no, sa kanila na ang unang-unang mahalin nila before anything else is ang ating Diyos. Diba? And that's one thing na sabi ko nga kanina, I admire really sa atin sa church, kasi yun yung pangunahin na goal ng mga parents, or yun yung pangunahin na ibabahagi sa atin, yung seek ye first the kingdom of God, and all these things, lahat ng mga pangarap natin, no, just an addition, okay? It will be added all unto us, okay? All right, and ay napakaganda yung totoo yun, no? Di pa pumasok sa isip ko yun eh, yung product, di ba? Wow, kung lahat ng mga natuturuan sa church, and of course yung mga lumalaki, no, sa church natin, and then those that are being natuturuan, okay, will become like Moses, like the heroes of faith, okay, then that's making a difference sa totoo lang, no? Babalik na naman ako doon sa sinabi ko kanina, you don't need to become, diba, somebody na tinitingala ng mga tao in order for you to make a difference. Okay, just one person, no, that could influence. Moses is one person na pinalaki ng maayos ng kanyang magulang. Moses is one person na pinalaki ng maayos, no? And yet, makita niyo yung impact niya to the whole world. Okay? Yung impact niya to so many generations until sa atin. Diba? You see that? Okay? And so, isa lang yan. Sabi nga ni Ma'am Cherry, sa madaming mga naturuan ng maayos ng kanilang mga magulang, and they are making an impact hanggang ngayon, even after na mawala tayo siguro dito, still, 'di ba? Yung teaching ni Moses, yung ginawa niyang sinulat niyang mga libro will still be the basis and source ng mga next generations after us. Okay? All right. So ayan, may oras pa naman tayo para tanungin natin yung mga kasama natin diyan sa studio, at unahin na natin si Sister Sheila. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, Happy Mother's Day po sa mga nanay. Una-una po is nagpapasalamat po ako sa mga nanay, sa pag-aalaga po nila, sa pagsasakripisyo po nila sa aming mga anak. Kaya una-una po is pangalawa po is magpasalamat po ako sa nanay ko na pinalaki po kami ng maayos at may disiplina po at may takot po sa Panginoon. Kasi kung hindi po kami dinidisiplina, siguro nasa kamunduhan pa rin siguro ako. Nandun nagwalwala sa labas. Kaya nagpapasalamat po ako kasi siya po yung binigay po ng Panginoon na maging nanay po sa aming 4 na magkakapatid po. At nagpapasalamat din po ako kasi nandyan po siya na nagsusupport po sa amin at
nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi nung sinabi, share ko lang po ito, nung sinabi ko kay mama na mag full time po ako, parang ano po, parang ayaw niya. Pero ako gusto ko kaya pumasok pa rin ako dito at nag-pray po ako na matanggap po ni mama, pumayag po siya. Kaya kahit may sinasabi pa rin siya sa akin na ganyan, uwi ka na. Pero pinagpipray ko pa rin yun na sana magbago ay matanggap ni mama na dito na talaga ako. Kaya, pero parang answer prayer po ako kasi ngayon, okay na si mama. Sabi, parang biro-biro na lang niya sa akin na, uwi ka na dito ka na lang. Pero wala, tinatawanan ko na lang kasi alam ko na yung decision ko na ginawa ko sa buhay ko is tama. Kasi nung nandun pa ako sa amin, parati kong sinasabi sa sarili ko, sana nung bata pala ako sa church nila ako lumaki. Kaya, yun yung nasa isip ko nung nandun pa ako sa amin. Kasama ko yung mga magulang ko, ganun yun yung pinagpipray ko. Pero, para may salita ako ng Diyos. Kaya yun. Pero, nung si Kuya Dumark is pumunta po siya dito sa Baguio, yun parang answer prayer po yun sa akin. Kasi nung sabi ni Kuya na dito daw ako sa Baguio, kasi magtatrabaho daw. Pero magtatrabaho daw ako dito. Kaya tumuloy po ako dito. Tapos nagtrabaho ko saglit lang pero nagdesisyon po ako na mag full time kasi yun yung talaga yung nasa isip ko na nasa church po talaga ako. Gusto ko sa church na talaga ako lumaki, ganun. Pero answer prayer kahit malaki na ako na nandito na po. Kaya nagpapasalamat po ako kasi pasalamat po ako sa mga magulang ko at sa pag-aalaga po nila sa amin. Kaya sa lahat po at kay Ma'am Vicky po pala, salamat din po kasi salamat po sa pagkukorek niyo po sa amin, lalo na po sa akin kahit parang ako yung nanay sa kapatid ko. Pero thank you po Ma'am Vicky, salamat po sa lahat-lahat. Salamat din po sa pagmamahal, nararamdaman po namin yun at yun lamang po, to God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sister Sheila. No? And pagtuloy-tuloy ka dyan sa church, I'm sure, ma-perfect mo itong magiging virtuous woman na ito. Amen. Okay. Alright, sige, kaya Sister Rhea. May bagong Bible na. Good morning po sa ating lahat. Happy Mother's Day po to all mothers and from Cherry. Gusto ko si Kuya na lang po magsalita sana eh. Ayan, unang-una po ay nagpapasalamat nga po kami sa aming mothers at kung may virtuous woman man po ay yung mama ko para sa akin po. Si mama po ay isang matyagang nanay. Ayan. Even though talagang andun yung napakapasaway namin. Ayan. Meron nga po yung times talaga na kaming dalawa ng magkapatid na naiwan doon nung sa bahay pa po ako is nakita ko po yung patience ni mama na hindi niya po kami sinukuan na pagsabihan, na yun nga po, i-discipline. Hindi niya po kami, andun po yung, nakikita ko po yung pagiging nanay niya po sa amin. Even though, talagang, nung nawala po si Papa, parang doon po mas lumala yung sitwasyon ng buhay po namin. Pero, yun nga po na may layunin po talaga pala ang Diyos na kung bakit nga po nangyari sa amin. At
alam ko po na during that time is si mama po palagi yung palagi naming andyan para sa amin na ano yung ganun siya. Siya yung lagi. Kaya nung nga po kapag nung nag-aaral po ako sa secular, kapag dating ko palagi sa bahay, si mama palagi yung hinahanap ko. Ma, para akong nawawala. Palagi. So, iba po pag andyan yung mama mo sa tabi mo. So, nagpapasalamat po ako dahil meron po akong godly mother. Ayan. Kasi, nung time po talaga na nanlalamig ako sa pananampalataya, nagkakaroon ng backslider in heart, na siya yung nag-encourage sa akin, siya yung ginamit ng Panginoon para manumbalik ako sa Panginoon. Kaya, yun po, I'm so blessed na may mother akong ganun. Yun lang po. At, sa mga din po, tinuring ko pong mothers dito sa church na ito. Ayan nga po sila, Ma'am Cherry, yung nagsusupply ng mga Colgate ko. Ayan. Ma'am Sheila, ayan. Ma'am Benny, ayan, si Ma'am Benny po na naging mother ko din. Ma'am Vicky, ayan, si Ma'am Jamaica. Ayan, basta lahat po ng mothers dito. Ayan. At yun po, Happy Mother's Day po ulit. Amen, amen. And, totoo, ako nga, sa totoo lang, sa edad na ito, kung mama pa rin ng mama. Ganon, kaya kung minsan tawag dito, forever talaga. Kung minsan sinasabihan ako ni Apple kasi pag ako nagkasakit, ang parang gusto pang mag-alaga yung nanay Gano'n ba, mas boy kanya lang. Parang iba talaga ang aruga ng mother kaysa sa wife, okay? Sa totoo lang iba talaga. Kaya natatawa na lang ako. Alright, so mga kasama natin diyan, mag-greet na lang siguro. Greet sila lahat ba kapatid ni Rhea? Okay. Sige. Brother Mark, baka pwedeng ikot ng konti. Yun. Oo. Pakilala lang. Kami dito. Yun lang po. Happy Mother's Day po pala sa lahat. Yun lang po. Amen. Ay, nanonood ba si Ma'am Mercy? Amen. So, good morning po sa bawat isa. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Na nagbakasyon po kami dito para po balikatan po. Yun. Amen. Wow. Balikatan pala. Galing ha. O, isa pa. Gawin mo yung pangalan mo. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Ricom Galupo po at nag-church po ako sa Imbo Bible Baptist Church po. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Sa mama ko po na masipag po na tumutulong po sa amin pag wala kami na pagpupunta ng church, nagbibigay po siya ng pang-tithes namin. Amen. Tapos po pag wala po kaming mga masuot pang church, naglalaba po siya. May iyak na rin yun. May tissue dito. Yun lang po, nagpapasalamat po ako sa magulang ko. Tapos po nung una po ako nag-church, nag-decide po ako na magpatuloy.
Amen. Pinagpipray ko din po siya kada prayer meeting na sana po makasama ko po sa church. Lahat po na magulang ko. Yan po. Amen, amen, amen. Wow. Mga kalalakihan pala ang mga kasama natin dyan. Okay, amen. And nakakatuwa, no? Sa totoo lang, pasalamat tayo, no? Tayong lahat. Yung mga, hindi lahat ng magulang na-appreciate nila ang pagpunta ng kanilang anak sa simbahan, sa totoo lang. Nakakalungkot. Okay? And yun nga, tayo lahat siguro na naranasan natin, no? Na susundo ka, mga ganon-ganon, ang nag-aayaw is yung mga magulang. Parang ayaw nilang maturuan ng biblical characteristics, di ba? Parang ano kayang gusto nilang ituro natin sa kanila? Mag-karaoke yata sa inuman. Di ba? Parang, sabi, kung pwede lang sabihin ganun, na nanay, tatay, ang dadalhin namin po siya sa simbahan para matuto ng biblical characteristics, maging godly. Ay, hindi. Sige nga Rod, dalhin namin sa Lakandula para mag-inuman kami. Sige. Ayos to, di ba? Pambira naman to. Ay, kaya, ayan, sa sinabi ng ating isang kasama dyan, is that blessed pa rin tayo, no? Na kung saan binibigyan tayo ng pag church natin, pinapayagan tayo, blessing na yon sa totoo lang, no? And let us treasure yung mga magulang natin ng mga ganyan. All right, so happy Mother's Day again to everyone. Okay, Ma'am Cherry and then the rest ng mga kasama natin dyan and then all the mothers out there. Okay, and we thank you so much sa inyong mga sacrifices and sa lahat ng mga ginagawa ninyo for your children. All right, so mayroon bang announcement? Aside, of course, we'll see each other mamaya. Yung comment ni Sir Juni. Sabi niya po, mother is a picture of life, hope, and patience. Always love and pray for our mothers. Yan. Yes. Amen. Agree 100%. All right. So, thank you again sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umaga. We hope and we do pray that meron ulit po tayo na tutunan, no? And na trigger ulit ang ating pagmamahal sa ating mga magulang, especially sa ating mga mothers. Okay, so di bale 5 minutes lang naman ang ating extension. Okay. So wala nang announcement dyan, Ma'am Cherry. All right, so let's pray. Tayo manalangin, dakilan naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you so much, O Lord, again, for this opportunity. We thank you, O Lord, for all the mothers that's making a difference, O Lord, in this world. Continue to bless them, O Lord, and naway they continue, O Lord, especially for those who are in the ministry, that they could be able, O Lord, to continue to do your work. We pray, Almighty Father, for each and every mother, for them to become good examples, oh Lord, and produce products, oh Lord, like Moses and the rest of the heroes of faith. We thank you so much for their lives, Almighty Father, and we pray also for today, for the rest of the day, oh Lord. We pray for safety for each and everyone po sa amin. And please, oh Lord, forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So good morning and thank you so much sa bawat isa sa atin. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po.
is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,